Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga. Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan. Sa araw na ito ng Biyernes, ikawalo na tayo sa buwan ng Enero 2016. At makakaagapay pa rin natin ang ating Mona Lisa ng People's Television Channel 4, Miss Ara Perez. Good morning, Ara. At dito naman sa ating radyo ng Bayan Studio, ang pride ng Antipolo City na patuloy na nagniningning. Ang aking co-anchor lady, of course, Miss Zarina Luzuegro. Zarina, magandang morning. Magandang umaga ka, Francis. Magandang umaga rin sa ating mga nanonood at nakikinig dito sa Radyo Vision. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras na tunghayan at pag-usapan ang may init na issue ngayon sa bansa. Live po kami mapapanood ngayon sa PTV4 at IBC13. Live streaming naman po sa www.ptvnews.ph. At maaari niyo rin po kaming i-text sa 0922-358-2679 at i-download niyo po ang aming PBS Radio app o PBS Rap upang mapakinggan niyo po kami through your cellphones or gadgets. Okay, at syempre pa mga kaibigan, kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod na pambayan at ang paghimay sa ilang mga mainit na usaping nakaguhit sa ilan nating mga pahayagang pangumaga at ang pagtalakay natin sa mga napapanahong issue kasama na ang ating mga piling panauhin sa ating hapag ng talastasan. At kami pong lahat, ang lahat ng ating mga taga-subaybay sa Radyo ng Bayan, mapapakinggan niyo po kami sa lahat ng 32 himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Luzon, Visayas, Mindanao. At sa pamagitan ng audio streaming, worldwide na po tayo. At ang ating pong mga mensahe, kung maaari lamang, huwag niyong kalimutan ang inyong mga pangalan at addresses and please keep it short and simple. Again, a beautiful weekend ahead of us, Zarina. Magandang umaga ka, Francis. Yes. Nako, kagad bubuksan natin ang ating Friday edition sa pamagitan ng pagpapakawala ng isang napakagandang balita. Mapakagandang balita sapagkat 10 overseas Filipino workers natin na nakadetain sa Doha, Qatar ang ginawaran ng clemency ng Emir ng Qatar sa kanilang pagdaraos ng Qatar National Day. Napakagandang balita nito, ka, Francis. Hindi biro yung bilang na 10 na papalayain mula doon sa ibang bansa at makakabalik na dito sa ating bansa. 9 na lalaki at isang babae. Ayan. At 2 beses pala sa isang taon kung maggawad ang emir ng clemency. Panahon ng Ramadan at itong Qatar National Day. Wow! Nako, thank you very much. At dininig ang mga panalangin ng mga kaanak, ng mga mahal sa buhay nitong 10 OFWs natin na nagawaran ng clemency last December 18. Yung pala ang Qatar National Day. So maagang pamasko pala talaga ito sa atin. Tama pala. Pero ngayon, inaayos na ng ating mga embahada sa Doha, Qatar yung mga papeles, mga dokumentos para sa immediate repatriation nitong mga nagawaran ng clemency, makabalik na sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Sana maabot or sana makausap natin itong mga ito. Na para, sana nga. Yes, kasi isang magandang balita talaga ito sa ating bansa. Maliban sa nagpasko, bagong taon, nanalo tayo sa Miss Universe, ito nagawaran tayo ng clemency sa ibang bansa. Yon. Sana pipilitin at sisikapin sana ni Elena na makakuha tayo ng 1 o 2 dyan sa mga nabigyan ng clemency para ma-feature natin, maitampok natin sa one of our episodes sa ating Radyo Vision. Napakaraming lessons yan na matututunan. Talaga naman. Meron tayong bisita. Long time no hear and long time no see. Talaga naman si Efraim. Naririto. Hi, Efraim. Kamusta, Efraim? Okay. Tuloy-tuloy na tayo. Samantala, mga kaibigan, 7 minutos, 27 segundos makalipas ang alas 6. At pupunta na tayo. Yes, Ka Zarina. Francis, para sa magandang umaga na ito, puntahan natin live sa PTV4 Studio si Ara Perez para sa kanyang mga may init na balita.
Maraming salamat ka, Francis at Zarina. Magandang umaga, Pilipinas. Bago natin tuluyang lasapin ang ating weekend, narito na muna ang mga balitang hatid ng Media ng Bayan. Una sa ating mga balita, maglalagay ang Philippine National Police ng CCTV cameras sa lahat ng ruta ng prosesyon para sa pista ng Poong Itim na Nazareno sa Sabado. Bukas po yan. Ayon kay National Capital Region Police Office Director Joel Pagdilaw, 22 lugar ang kanilang lalagyan ng CCTV cameras mula sa 7 kilometrong daraanan ng prosesyon mula sa Quirino Grandstand hanggang sa Quiapo Church. Pinag-aaralan din ng NCRPO ang posibleng pagpapatupad ng cellphone signal interruption sa panahon ng traslasyon. Binigyang diin ni Pagdilaw na ang signal interruption ay bahagi ng kanilang plano upang tiyakin ang seguridad ng mga debotong dadalo sa taunang traslasyon. Subalit, nilinaw ni Pagdilaw na under evaluation pa ang nasabing hakbang. Depende pa ito aniya sa kalalabasan ng kanilang threat assessment. Sa ibang balita, tiniyak ng Malacanang na nakatutok si Pangulong Aquino sa performance ng kanyang mga gabinete. Bukod dyan, siniguro din ng palasyo na patuloy ang mga mahalagang programa ng administrasyon hanggang sa matapos ang termino ng Pangulo. Balitaan mo kami, Rocky Ignacio. Tiniyak ng Malacanang na nakatutok si Pangulo Aquino sa performance ng mga miyembro ng gabinete. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sunny Coloma, sumasailalim sa palagiang assessment ng Pangulo ang trabaho ng kanyang gabinete. All cabinet secretaries serve at the pleasure of the President and their performance is continually being assessed by the President as Chief Executive. Nagsalita ang palasyo sa harap na rin ito ng naunang direktiba na tiyaking maipatutupad ang mahalagang programa hanggang sa pagtatapos ng Aquino administration. Kabilang sa binigyan tuon ng Pangulo ang agarang pagtugon sa hinaing na masikip na daloy ng trapiko sa Metro Manila, bunsod ng pagsisimula ng mga proyektong infrastruktura. Nauna nang inatasan ng Pangulo si DOTC Secretary Jun Abaya na maglatag ng mga hakbang para mabawasan ang perwisyong dulot ng trapiko. Ipinahagi ito ng palasyo sa harap na rin ng batikos kay Abaya dahil sa umano'y wala ng aksyon sa trapiko at public transport system, partikular na sa MRT at LRT. Yan ang batayang prinsipyo, no, na ang Pangulo bilang Chief Executive ay siyang pinuno, no, ng buong pamahalaan, kabilang na ang kagawaran ng transportasyon at komunikasyon. Lahat ng mga pinuno ng kagawaran ay alter ego ng Pangulo at ginagampanan nila ang kanilang mga tungkulin. Yung pananatili nila ay nasa pagpapasya ng Pangulo. Inanunsyo ng Malacanang ang pagsisimula ng proyektong infrastruktura sa ilalim ng Mega Manila Dream Plan na naglalayong i-decongest ang Metro Manila at karatig lugar. Kasabay ito ng pagpapalawak ng urban centers para sa dagdag trabaho at oportunidad. Samantala, formal na rin nanumpa kay Pangulo Aquino sina DTI Secretary Adrian Cristobal Jr., Presidential Assistant on Food Security, Agricultural Modernization, Fredelita Giza, TESDA Director General Irene Isaac, at Deputy Chief Presidential Legal Counsel Erdeline Go. Samantala, ipinakilala na sa publiko ng LTFRB ang double-decker bus na babiyahe tulad ng Holiday Express bus. Ito ang premium point-to-point service bus na naglalayong iksian ng oras na ginugugol ng mga pasahero sa kanilang biyahe sa kalsada. Positibo naman ang naging reaksyon ng mga pasaherong nakasubok ng sumakay sa nasabing bus. Balitaan mo kami, Sweden Velado. May VIP lounge, videoke, libreng wifi, CCTV, palikuran, sunroof at driver's cabin. Ito ang mukha ng agaw pansin na air-conditioned point-to-point double-decker bus ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na ibinyahe sa EDSA sa unang pagkakataon para sa dry run ngayong Huwebes. Yung ating pinakita po kanina na double-decker is just to showcase kung ano ang klase ng bus once na maging permanent na talaga at with franchise na yung ating mga buses. Pasado alas 8 ng umaga, umalis ng terminal ang bus na kayang magsakay ng 53 pasahero sa ikalawang palapag at 6 naman para sa VIP lounge. Mula SM North EDSA hanggang Ayala Makati ay nasa 1 oras lang ang itinakbo ng double-decker P2P bus na ito. Kaya naman bagamat medyo mas mahal ng kaunti ang pamasahe, 55 pesos, kumpara sa 35 pesos na pamasahe sa ordinaryong bus, ay mas pipiliin na raw ito ng mga bukod sa mas mabilis dahil walang hintuan ay mas komportable pa. Even though I pay
around less than what they are charging right now. Sa akin, napaka-importante ng safety at saka ng convenience. Strongly recommend na gamitin ngayon itong P2P na inilabas ng LTFRB. And yeah, I would like to take this opportunity to thank as well, to congratulate the government for coming up with this kind of program. Mas na-less naman din po yung travel time nila. Point to point na to tayo, hindi na po tayo tumitigil. Ayon kay Chris Bauer ng Frolic Tours na napiling operator ng nasabing bus, prototype pa lamang ang ipinakitang double-decker. This is a prototype. This was specially built for our company. We developed this bus together with the engineers from Haiger in China. So this bus was a prototype. So the other buses which are coming for us, this is the series models, who will carry then the double doors in the rear, plus the lower deck which fits for the PWD, senior citizens, wheelchair access as pregnant. Ikinatuwa naman ng Department of Transportation and Communications ang positibong feedback ng mga pasahero. Upang maipagpatuloy ang programa, mayroon silang selection process upang mapili ang operators na bibigyan ng permit na magpapatakbo ng P2P buses. Kapag napatupad ito ay 8 ruta ang idadagdag para sa biyahe ng naturang bus. Hangad ng DOTC na mas marami pang mga gumagamit ng kotse ang tumangkilik sa P2P buses. 20% of the passengers we've surveyed are former car users. So actually, if you have a bus operating every day, it means that probably you take about 30 cars off the road. So we want this to continue. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado. Inatasan naman ni Pangulong Aquino ang Department of Foreign Affairs na mahigpit na i-monitor ang kalagayan ng mga Pilipino sa gitnang silangan. Ito ay matapos sumiklab ang tensyon sa pagitan ng Saudi Arabia at Iran. Ayon sa Pangulo, prioridad ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga Pilipino sa dalawang nabanggit na bansa. Inatasan ng Pangulo ang mga ahensya ng gobyerno na balangkasin ang komprehensibong contingency measure upang tiyakin ang kaligtasan ng ating mga kababayan sa gitnang silangan. Yan na muna ang ating latest para sa sandaling ito. Balik na muna sa inyo, Ka Francis Zarina. Maraming salamat, Ara Perez. 16 minutos na makalipas ang alas 6. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. At syempre pa, bago ang lahat, buksan mo ang aparador ng ating message center. Zarina, Yes. go! Good morning to both of you. Handsome Francis, beautiful Zarina. Thank you. Thank you. Kindly greet my father, Red, PNP SPO for Emil Flores. Birthday today, January 8. Happy birthday po. Happy birthday. More power, Radyo Vision from BFPS FO2, Roger Flores, Pidig, Ilocos Norte. Good day, Ate Zarina. Pag-greet naman sila Jenny, Amor, Trina, Jessica, Ann May, Joanna, Katrina, Kath, Faith, Clan from Jessica Chu of Las Piñas. Hello po, magandang umaga. Good morning. Okay, tuloy-tuloy tayo. At syempre pa, ang unang sigwada ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report! Unahin natin, Yes. Zarina. Puntahan muna natin ang ating Radyo ng Bayan sa Lucena kasama si Jigs Rodillas. Magandang umaga, Jigs. Konektado ka. Yes, maraming salamat. Ang sakit na pneumonia ang pinakapangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga bata sa bansa at hindi ang dengue, ayon sa isang pediatrician sa lalawigan ng Quezon. Panawagan ng ilang mga pribadong doktor sa Lucena na ayaw magpabanggit ng pangalan na dapat i-prioritize ng pamahalaan ang sakit na pneumonia dahil mas marami ang namamatay sanay dito kaysa sa dengue. Ang reaksyon ito na ay dulot naman ng paglalaan ng DOH ng halagang 3 milyong piso para sa dengue vaccine na ibabakuna sa mga bata. Wala umano na ibibigay na sa pediatric population na libreng pneumococcal conjugate vaccine o PCV, bagamat bahagi ito ng immunization program na sinimulang ipatupad noong 2013. Nalulungkot umano ang ilang mga pribadong magagamot sa lalawigan na posibleng magkaroon ng di maayos na paggamit ng pondo, hindi lamang sa DOH kundi maging na iba pang ahensya ng pamahalaan. Subalit sa pinakahuling balita nga ay magbibigay ng libreng dengue vaccine ang pamahalaan sa maraming lugar o buong bansang Pilipinas. Mula sa Lucena, para sa Radyo Vision, Jigs Rodillas, Media ng Bayan. Salamat, Jigs Rodillas. Puntahan naman natin ang ating radyo ng Bayan Tandag with Greg Tataro Jr. Greg, madayaw na buntag sa imo, konektado ka.
Yes, madayaw nga buntag positibo si Amanading Ismael, Revenue District Officer ng Bureau of Internal Revenue sa Surigao del Sur na mas magiging masigasig ang kanilang tanggapan sa koleksyon ng buwis ngayong 2016. Aminado ang hepe ng Revenue District Office 106 dito na bigo silang masapol ang itinakdang 2015 goal sa halagang 900,743,000 pesos. Sa kabila nito ay ibinida ni Ismael na tagumpay pa rin maituturing ang kanilang tanggapan sa naisakatuparan kahit paano. Inugnay ito sa 14.98% na pagtaas sa koleksyon kumpara noong 2014 na katumbas ng 102,689,887 pesos and 12 centavos. Sa loob ng taong 2015, sinabing kumulekta ang BIR dito ng 788,092,832 pesos and 57 centavos habang noong 2014 ay naitala lang ang kabuong koleksyon sa 685,402,945 pesos and 45 centavos. Samantala, sinabi ni Ismael na ngayong 2016 ay patuloy pang naghihintay ang kanilang tanggapan ng panibagong itatakdang collection target. Para sa Radio Vision, ito si Greg Tataro Jr., DXJS Standard Media ng Bayan. Thank you very much, Greg Tataro Jr., Radyo ng Bayan, Tandag. Ay, siya nga pala, Vebs, ha? Ay, naku po, talagang ewan ko. Excuse me. Okay, Zarina, siya nga pala, no? Napaaga ang traslasyon. Nadala na kagad ang mahal na Senyor Nazareno doon sa Quirino Grandstand. Imbis na ngayong araw, kagabi pa nadala na ron. Kaya nagpahalikan, naku, namid daw tao. Mamaya pag-uusapan natin yan. Kaya puntahan muna natin ka Francis ang Lawag, Radyo ng Bayan kasama si Ronald Valdriz. Naimbaga bigat kada kayo amin, konektado ka. Muling isa sa gawa ng Provincial Social Welfare and Development Office ang pagsisiyasat sa mga mahirap na mamayan na tinutulungan ng lokal na pamahalaan ng Ilocos Norte upang pag-aralan kung umusad na ang kanilang pamumuhay mula sa kahirapan. Sinabi ni Ilocos Norte Governor Amy Marcos na kailangan na tiyakin ng lokal na gobyerno na nagiging epektibo ang kanilang mga ginagawang programa at proyekto para sa ikaunlad ng pamumuhay ng mga mahirap. Inatasan ni Marcos ang dalawang departamento ng lokal na pamahalaan ng lalawigan, ang Provincial Social Welfare and Development Office of PSWDO at Provincial Special Projects na magtulungan na magsagawa ng reassessment. Ipinaliwanag ng gobernador na may 3 taon na lamang ang natitira sa kanyang termino bilang gobernador ng Ilocos Norte at kailangan na matupad ang kanyang ipinangako na magre-retiro na sa kahirapan ang lahat ng sambahayan ng mga Ilocano. Itong nakalipas na taon na termino ng Gobernador Marcos ay napakaraming mga programa ang ipinatupad dito tulad ng pagbibigay ng trabaho, livelihood, mga pagbibigay ng puhunan, libreng edukasyon, libreng gamot at hospitalization at iba pa maliban pa sa ipinagkakaloob ng lokal na gobyerno o ang national government na sa mga mahihirap na Ilocano. Para sa Radyo Vision, ito si Ronald Valdriz mula sa DWFB Radyo ng Bayan Lawag, Media ng Bayan. Maraming salamat, Ronald Valdriz. Okay, tuloy-tuloy na tayo. 24 minutos at 4 segundos. Makalipas ang alas 6 kanina lamang, nabanggit ko na kagad na sa kauna-unahang pagkakataon ay napaaga ang pagdadala ng imahe ng mahal na Nazareno sa Quirino Grandstand. Usually yan, one day before the feast day. Kung halimbawa, ang piyesta niya ay Biyernes, Huwebes dadalhin. Ngayon, ang piyesta niya Sabado, Biyernes dapat. Pero dinala na kahapon, Huwebes. At talagang napakarami ng nag-aabang. Ngayon, tamang-tama napapanahon itong ating panauhin ngayon, Zarina. Ipakilala mo na. Yes, kasama po natin ngayon mga nakikinig at nanonood dito sa Radyo Vision, si Superintendent Marisa Bruno, MPD spokesperson. Tatalakayin natin ang seguridad dito nga sa traslasyon sa darating na Sabado at para din rin sa pahalik dito sa Quirino Grandstand. Magandang umaga, Superintendent, at salamat na dalaw mo Radyo Vision.
Magandang umaga po, Sir Francis at Ma'am Sarina at sa ating mga taga-subaybay ng inyong programa. Maraming salamat po. Okay, bilang panimula, dahilan nga sa napaaga ang pagdadala ng imahe ng mahal na Nazareno sa Quirino Grandstand. So nagkaroon kayo kagyat ng adjustment para sa manpower complement upang magkaroon ng katahimikan, kaayusan, seguridad ang lahat ng mga deboto ng mahal na Nazareno, Superintendent. Yun nga po, sa kabatiran po ng lahat, kahapon po, naaga po tayo ng isang araw, naidala po ng mas maaga yung imahe po sa grandstand. Okay. Bagamat ang atin naman pong hanay ng kapulisan at iba po hong kasama natin sa seguridad, ay nakahanda naman ho kahit anong oras. At sa atin naman po ay talagang ang pamunuan po ng simbahan ng Quiapo, may pagkakataon po talaga na hindi naman ho sinasabi ang eksaktong oras o araw din po pagka minsan ang paglipat po ng imahe. Bagamat yun nga po, ang atin na mga hanay ng kapulisan doon sa area na yun ay nakahanda na kung ano man po ang magiging pangyayari o pagbabago man. Gaano karaming komplemento ang inilagay ng Manila Police District diyan sa ng Quirino Grandstand? Dito po kasi sa kabuuan po na halos, Sir Francis, na gagamitin natin para dito sa mangyayaring translasyon na ito ay mahigit kumulang po ito na nasa 4,000 po. At inaasahan pa rin ho natin na sa pagdating pa ho ng bukas ay mas madadagdagan pa rin ho tayo dahil po may ilan pa rin po tayong mga kasama sa ibang ahensya ng gobyerno na patuloy pa rin po ang ating pakikipag-ugnayan sa bilang na kanilang ibibigay pa at hindi pa rin po dito nakabilang ang mga volunteers na inaasahan po nating dadagsa at tutulungan pa rin ho tayo bukas. Okay. Bago ko ipasa kay Sarina ang mikropono para sa ilang mga follow-up, wala ba tayong natatanggap, nadidinig, nahihigingan o mga lumulutang na mga palipad-hangin na banta sa seguridad sa kapistahan ng imahe ng mahal na Nazareno? Yun po ang magandang balita po, Sir Francis. Hanggang sa mga oras na ito ay wala po tayong natatanggap na anumang banta na maaring magdulot ng kaguluhan dito sa ating okasyong ito. Kung kaya po ay kami ay umaasa na mananatili ito hanggang sa pagtatapos ng ating okasyon. Yan. Zarina! Right now, ilang deboto yung inaasahan nyo na darating ngayon sa translasyon or a-attend dito sa pista po? Base po sa mga nakaraang taon, halos 2 taon po na nagdaan, ay yung pong nakaraang taon ay meron po tayong humigot kumulang na 8 milyon na dumalo. At yun nga, sabi po ng nakararami dahil ito po ay papatak sa araw po ng Sabado. At maaari at nakakaasa po tayo na posibleng mas higit pa doon sa nakaraang taon na bilang po na sa 8 milyon ang maaaring dumalo. At asahan nating dadalo nga po sa okasyong ito. Nabanggit niyo rin po kanina yung mga volunteers, Ka Francis. Gusto ko lang malaman na saan galing itong mga organisasyon o grupo, yung mga tutulong sa ating mga otoridad para tiyakin yung seguridad, kaligtasan sa translasyon. Opo. Dito po sa mga katulong natin, bukod po dun sa mga hanay pa ng ilang ahensya ng gobyerno, nahandyan po ang Philippine Coast Guard, ang ating MMDA, nahandyan din po ang ating sa ating lokal na pamahalaan, ang ating DOH, ang ating at gayon din po siyempre hindi po mawawala ang ating mga force multipliers, Sir Francis, Ma'am Zarina. Ito po yung sahanay po ng mga barangay din po natin sa nasasakupan natin, natutulong at yun pa nga pong mga civilian volunteers na ito ay maaring sahanay po ng mga kabataan na kikipag-ugnayan sa amin para magbigay ng kanilang assistance po. Yung gusto ko lang malaman, Ka Francis, yung maagang schedule na pagpunta or pagsisimula ng translasyon, does it affect ba yung paghahanda nyo dun sa pista na Nazareno? Hindi naman po. Dahil sa parte na po ng paghahanda, pag-uusap ng ating pamunuan patungkol din sa seguridad, ay lahat ng ito ay tinignan na po. Ang mga anggulo na maaring pagbabago, adjustment, ay matutugunan at tinugunan naman po ng ayon sa pag-aaral at patuloy nilang pakikipag-ugnayan din po. Pero Superintendent Marisa, yung sinasabing tinataya natin na 8 hanggang 10 milyon na dadalo sa Quirino Grandstand,
iba pa yung nag-aantay na mismo sa Quiapo, sa Basilica Minore, at yung mga nag-aabang doon along the way from Quirino going the Quiapo proper. Ito pong natala po natin na estimate po na 8 milyon noong nakarang taon ay masasabi na po natin na halos ito po yung pangkabuuan. Pangkabuuan na, yes okay. Po, na kasama na rin po dito, yun pong mga kababayan din natin na kahit nasa paligid ay along the way po na hindi man ho personal na sumama sa prosesyon ay atin na rin pong naibibilang bilang nagpartisipa dun po sa okasyon. Okay, meron kayong isinasagawang mga checking ano? Yung mga may backpack, yung mga kung ano-ano para sa ganun talagang maplansya natin ang seguridad at katiwasayan. Gaano kahigpit ang ginagawa ninyong pagmo-monitor sa mga pumupunta, diyan lumalahok sa mga pahalik at hanggang bukas na sa procession proper? Yun nga po, no, para din po sa kabatiran ng lahat, Yan. ang atin pong sinasagawa ngayon, no, in-adopt, ay yung template po natin nung nakaraang seguridad natin sa pagbisita po ng ating Santo Papa at miski po nitong APEC po, Ayan. na kung saan po ay tibaho tayo ay nanawagan at humingi ng kooperasyon sa ating mga kababayan na sa pagdadala ng bag, gaya po na nabanggit niyo po, no, kung sila man po ay magdadala ng gamit, mangyari lang po sana na ito ilagay sa transparent na bag. Yung po bang makikita natin ang laman. At ito naman ho'y napatunayan natin na sumunod din ang ating mga kababayan nung sa bisita ng ating Santo Papa nga. Na kasi po ay kung sakasakali man na sila ay magdadala ng bag na hindi natin kita ang loob, ay maaari po silang pakiusapan na para matignan ng ating mga otoridad, ng ating kapulisan na nasa paligid ang laman ng bag at ito ay somehow makakapagdulot din ng konting abala. Kaya po isa ito sa panawagan at ganun din po yung pagsusuot ng sombrero. Ating pinananawagan na kung maaari na hindi na po magsuot ng sombrero, parte na lang din po ito ng ating pinalakas nga po na panuntunan sa pagbibigay ng seguridad para po maiwasan na rin po ang anumang abala na kanilang maaring maharap sa kagustuhan lang nilang dumalo sa ating prosesyon. At syempre rin po, parte rin po dito ang pag-monitor ho natin kung sakasakaling may mga kasama po tayo na dadalo na sila man po ay nakainom. Ito po ay ating panawagan na bagamat alam natin na pista po Sir Francis, at hindi siguro maiwasan na may mga lugarin na may kasiyahan, bagamat kung sila man po ay nais na dumulog o sumama dun po sa prosesyon, mangyari pong hindi na lang po nakainom dahil po pag sila ay namataan ng ating mga pulis, ay talagang hindi ho sila papayagan o hayaang sumali po. Oo, para na kami sirang plaka dito ni Zarina na nananawagan kami. Pag gustong uminom, huwag magprosesyon. Pag gusto magprosesyon, huwag uminom. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Dahil sagrado yung ating panata na yan, di ba? Ngayon kung paeng ka doon, nakaka-istorbo ka sa mga namamanata, hindi ba? Tapos yung amoy alcohol ka, hindi maganda. Kaya please lang, bagamat sabi nga ni Superintendent Marisa, may mga malalaking handaan dyan, katakot-takot ang inuman, okay lang yun pero huwag ka na maprosesyon. Tsaka kasama na rin dyan ka, Francis and Superintendent Marisa, yung panawagan natin sa mga deboto na wag na magsama ng mga bata or kung buntis man, wag na makisali dito sa prosesyon. Yun nga din po, kung tayo may mga anak o mga matatanda na kasama sa bahay na nais nating isama, kung maaari nga lang din po na sila'y maiwan na sa ating mga kanya-kanyang tahanan, ay yun sana ang mangyari. Bagamat alam natin na may mga dumadalo na buong pamilya po talaga na kung saan po ay kahit na maliliit na batay kasama. So kung mangyari man po ang ganito, siguraduhin lang po na ang ating mga anak ay talagang ating hawak at hindi mawawala sa ating pansin. At dun po naman sa mga matatanda or kung buntis man ho, ay makakaasa naman ho na sa buong proseso po ng prosesyong ito o buong daraanan, nakakalat po ang ating kapulisan, nakakalat din po ang ating medical teams, may mga ambulansya po tayo, at kung sino man po ang maaring makaramdam ng kaibahan sa kanilang pakiramdam dahil siguro sa pagod at ay
malapitan lang po ang tulong at assistance na kayang ibigay po na inihanda po para dito sa okasyong ito. Okay, now, ngayon kasagsagan na itong araw na ito, Superintendent Marisa. Meron tayong mga detouring na ginagawa, no? Alternative route. Anong oras nyo sinara yung mga lansangan preparatory to the procession pabalik sa Quiapo? Ano-anong mga lansangan ito sarado na? Ngayon na ba nagsara na tayo? Para po sa araw na ito, Okay, go. magkakaroon po tayo ng pagkasara mamayang ganap na 9:00 ng gabi po. Okay. Opo. Okay. At maaring basahin Sige ko na na, po. sige, Ito po ay sa Katikbak Drive at South Drive. At isa lamang pong linya ang ating magiging access papunta sa Maynila at sa Water Hotel. Gayon din po, may pagkasara po tayo sa northbound lane ng Quezon and MacArthur Bridge mula sa Bonifacio Shrine at pasulong po. Gayon din po sa Taft Avenue mula po sa Freedom Triangle at Bonifacio Shrine. At sa araw naman po ng bukas, January 9, Sabado po ito, ganap na 12:00 ng madaling araw. 12 midnight po, Sir Francis, ay may pagkasara na po sa tatlong tulay po natin. Yun. Ito po yung MacArthur Bridge, Okay. yung ating Quezon Bridge at yung Jones Bridge na kung saan doon po dadaan ang ating prosesyon. Gayon din po sa Rojas Boulevard, mula po sa Katigbak Drive at TM Calao. At sa magkabilang linya po ng Quezon Boulevard, ito po yung sa harap po ng Quiapo, ay isasara din po mula po sa Andalusia Street, España Avenue para po sa southbound at Taft Avenue para naman po sa northbound. Makakaasa po tayo na may talagang pagsisikip ng daan po dahil dito sa pagkasaradong ito at kahit na ito po yung ating isasarato ay ang mga maliliit din somehow o mga alternate routes natin ay posibleng maapektuhan din po ito. Kung kaya't asahan nga po talaga na sa mga commuters or even sa mga motorista po natin ay masyadong magiging siguro magkakaroon ng delay o pag-aantala sa kanilang mga pagbiyahe. Bagamat kapag naman dumaan na yung dulo ng ating prosesyon sa bawat kaling ito ay Bubuksan immediate na. naman bubuksan. Okay. Now, Superintendent, iwanan mo sa amin ni Zarina, pwede yung kopya ng lansangang sasarhan natin. Yes At para maging gabay natin dito, every now and then, may announce natin para sa kapakanan ng ating mga motorista. Opo, Sir Francis. Ayan, okay. Zarina, may tanong ka pa? Last na, kumbaga weekend naman to, bibigat pa rin talaga yung daloy ng trapiko. Concern ako, di ba? Oo, Gusto ko hindi, pumunta kahit kasi. naku, Oo, kasi weekend, baka naman walang pasok yung iba. Mamamasyal ka, kasama mo si Efraim. Dadalo kayo sa Quiapo. Gusto ko lang malaman para sa na rin natin, kapakanan natin mga tagapakinig at nanonood. Kasi weekend naman ito, wala Tama namang po. pasok. Ano yung magiging outlook? Talaga pong sa ating traffic advisory ay talagang nakalagay na expect very heavy Okay. traffic. Ito naman po ay sa lugaring ito, particular po. At yun nga, kahit tayo ay may mga alternatibong ruta, pwede nating asahan na maapektuhan pa rin po ito dahil nga po dun sa gagawing pagkasara. Kaya po dun sa ating mga motorista, kung sila man po ay wala naman hong importanteng pakay malapit sa lugar na ito, ay mangyaring wag na lang pong sumadya sa araw na ito o kung sakali man na talagang may patutunguhan, iwasan na lang po na itong daan na to or pwede po nilang sundin ang ating mga advisory para po sa iba pang alternatibong daan po. Okay, eto na lang isa na rin ihahabol ko para sa kapakanan ng ating mga deboto at dadalo sa kapistahan na yan ng imahe ng mahal na Nazareno ng Quiapo. Bagamat nakatutuwa yung garantiya na ibinigay ng ating mga law enforcement agencies and its instrumentalities, ang kahandaan natin, walang threat so far. Okay, good news, walang threat. Pero nandiyan yung mga petty crimes na maaring maganap. So, meron ka bang advice sa ating mga mamamayan na dadalo sa prosesyon at sa kapistahan? Muli po, Sir Francis at Ma'am Sarina, nananawagan po tayo sa ating mga kababayan na sasama at dadalo sa atin itong okasyon at pista ng Itim na Nazareno. Unang-una po, ang seguridad
ay nasa ating mga sarili. No po, mauuna tayo. Ang pagiging alerto at pagiging mapagmatsyag po natin sa ating paligid ay isang paraan para masigurado ang seguridad. Bagamat makakaasa po kayo, sabi nga ng nasabi ni Sir Francis, ang paghahanda po ng inyong ng mga kapulisan at iba pa hong ahensya na kasama natin para sa seguridad ng kabuuang okasyong ito ay nahandyan lamang, nasa inyong tabi. Ano man po ang inyong pangangailangan, ano man po ang maaring assistance na maibibigay sa inyo, ay abot kamay nyo lang po ang mga kapulisan at mga ahensya pa ho ng ibang pamahalaan na para magbigay ng tiyak na assistance po sa inyo. Gawin po natin ang panahong ito ng pagpapakita ng ating pananampalataya na ligtas, matahimik, may paggalang po. Yeah. At sana po matapos natin ito ng walang anumang pong casualty na mangyayari po sa bawat isa. Okay. Alright. Maraming salamat. Yes, maraming salamat po kay Police Superintendent Marisa Bruno, spokesperson ng Manila Police District. Okay. At iwanan nyo lamang po yung listahan, please. Makakaasa po kayo. Okay, thank you very much, Superintendent Bruno. At sa puntong ito, 41 minutos, 51 segundos na makalipas ang alas 6, paraanin natin ang ikalawang sigwada ng ating provincial roundup sa pamagitan ng Radyo ng Bayan Iloilo with John Paul Hervas. John Paul, maayong aga sa imo, konektado ka. Mayroon sa inyo, inaasahan na ng regional na tanggapan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB na dadagsa mga application ng mga transport operators na nais maglagay ng mga campaign materials sa kanilang sasakyan kasabay ng pagsisimula ng election period ngayong linggo. Ito'y kasunod na rin ng naging desisyon ng Korte Suprema na nagdideklarang null and void ang COMELEC Resolution 9615 na nagbabawal sa paglagay ng mga campaign materials sa pampublikong sasakyan kagaya ng bus, taxi, jeep at utility van. Nilina naman ni LTFRB 6 Legal Officer Attorney Joe Marie Lamparero na hindi lubos na magiging malaya ang mga transport operators sa paglagay ng mga campaign materials sa kanilang mga sasakyan. Aniya, dapat kumuha muna ng special permit ang mga transport operators sa kanilang tanggapan at siguraduhin hindi magiging balakid sa behe at kaligtasan ng mga pasahero ang paglalagay ng mga campaign materials sa mga sasakyan. Dapat ding umano na walang matatabunang importanteng marking na sasakyan ang mga campaign materials at ikakabit lamang sakaling magsisimula na ang campaign period. Para sa Radyo Vision, JP Hervas, Media ng Bayan. Thank you very much, John Paul Hervas, Radyo ng Bayan, Iloilo. Ang ikalawang aparador, ikatlo. Yes, Ka Francis. Zarina. Good morning, Sir Francis at Ma'am Zarina. Matagal na po ako nakikinig sa inyong programa. Ako'y natutuwa na andyan kayo na nagbabalita ng maayos at walang kinikilingan. Salamat po sa inyo. Sana matagal Thank pa ang you. inyong programa. Pakibati na lang po ang pamilyang Bote at Lopez ng Dagum, Calbayog City. Hi, handsome. Oh, magandang umaga po. Ganda naman ang reception nila. Magandang umaga po, ma'am at sir. Pakibati po ang aking kapatid na sina Tiboy at Rosie manumbali sa kanilang 20th wedding anniversary. God bless po. Good morning po. Magandang balita po yung nagawa ng Clemency. Sana nga lang mas pagtuunan ng pansin at bigyan ng kaukulang tulong ng gobyerno ang mga nakakulong na Pilipino sa ibang bansa. Si Joel Fiel here and more power, Radyo Vision. Good AM po sa inyo, Ka Francis. Tanong lang po namin kung may mga pag-ulan pa ngayong buwan. Salamat po. Arturo Bato ng Barangay 128 Smoky Mountain. Magandang umaga sa inyo, ma'am. Greet ko lang po ng good morning kay Beverly Helardes ng Digo City, Davao del Sur. Okay, ihahabol ko lang to. Merong espesyal na pagbati rito sa City Walk, Malolos City. Okay, binabati si Mr. Edward Ambalada, Attorney Mayor Danny Domingo, Didis Domingo, mula kay Abelim Pin and Family ng Point 5 Restaurant. Masarap kayang kumain dito. Okay, aalamin natin yan. Dadayuhin natin yan lugar na yan sa Malolos, Bulacan. At Ka Francis, masagot lang natin yung katanungan nung nag-text sa atin about do sa weather. Hindi. Ayon sa pinakahuling pakikipagtalastasan natin, every month daw magkakaroon ng manakanakang mga pag-ambon at pag-ulan. Kaya nga. Dahil sa tumitinding hanging Amihan. Lalo na po sa traslasyon sa Sabado. Kaya kailangan magdala po. Bukas, Sabado. na yun. Kaya kayo, Yun. kung aalis kayo Magdala at ng mamamasyal kayo, payong. huwag doon sa lugar ng Maynila. Opo. Pumunta ka na doon sa ibang lugar. Sa Malolos, Bulacan ka pumunta. Okay. Sige, thank you very much. Tuloy-tuloy tayo. At puntahan natin muli. Puntahan natin muli
Live sa PTV4 Studio, si Ara Perez para sa ikalawang bahagi ng kanyang may init na balita. Ara? Magandang umaga ulit sa inyo, Ka Francis at Zarina. Tiniyak ng palasyo na patuloy ang pagsasaayos ng mga hakbang kaugnay sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Saudi Arabia at Iran. Ayon kay PCOO Secretary Sunny Coloma, prioridad ng pamahalaan ang kaligtasan ng maraming overseas Filipino workers sa gitnang silangan. Nauna nang ipinag-utos ni Pangulong Aquino sa Department of Foreign Affairs na maglatag ng kaukulang hakbang sakaling mas lumala pa ang iringan ng Saudi at Iran. Unawain natin na sa lahat ng lugar na mayroong Pilipino at ang ating mga kababayan ay nasa napakaraming bansa. Meron nang umiiral na standard policies and procedures dahil bahagi ito ng assistance to nationals ng ating pamahalaan. Nariyan ang ating mga embahada, konsulada, meron ding mga tanggapan yung ibang kagawaran katulad ng Department of Labor. At sa ating pinag-uusapan lugar, Middle East, meron na tayong mga naging recent experiences under the current administration, kabilang na yung nangyari sa Libya at sa Egypt. Kaya patuloy na fina-fine-tune at ina-update yung mga plano na dati nang naihanda para tiyakin na ito ay magiging epektibo kung anuman ang sitwasyon na maganap. At patuloy na minomonitor ng DFA ito. Sa kasalukuyan naman ay ang kanilang overall assessment ay hindi pa namang nagwawarant na magsagawa o magpatupad ng anuman doon sa alert levels na nasa ating standard procedures. Naghahanda na ang Department of National Defense oras na sumiklab ang gulo sa Middle East. Pinaghahandaan na rin ng pamahalaan ang repatriation ng overseas Filipino workers doon. Ayon kay Defense Secretary Voltaire Gazmin, tuloy-tuloy lang ang ginagawang pulong ng mga ahensya ng pamahalaan hinggil sa usapin. Kabilang narito ang Armed Forces of the Philippines na posibleng magbigay ng gamit sakaling ipag-utos na ang mandatory repatriation sa Saudi at iba pang bansang maapektuhan ng kaguluhan. May role lang AFP dyan because we are continuously exchanging information with our counterparts tungkol sa sitwasyon doon sa nangyayaring kaguluhan doon kung maapektuhan nating mga kababayan. And then of course, kahapon nag-meeting nga kami and we talk about the Middle East. And na-assess na natin and we are preparing parang yung ginawa natin nung pumutok ang Libya. So nag-handa tayo ng policy? Nag-handa tayo. Samantala, handa naman ang Department of Labor and Employment na tulungan ang overseas Filipino workers sakaling lumala nga ang tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Labor Secretary Rosalinda Baldoz, maraming trabaho ang naghihintay sa OFWs dito sa Pilipinas, partikular sa larangan ng konstruksyon, turismo, logistics, transport sector at manufacturing. Sinabi ni Baldoz na hanggang sa ngayon, normal pa ang kalagayan ng ating mga kababayan sa Saudi Arabia at Iran. Wala pa aniyang ipinalalabas na alert level ang Department of Foreign Affairs kaugnay sa sitwasyon sa dalawang natukoy na bansa. Nagsimula ang tensyon sa pagitan ng Saudi Arabia at Iran kasunod ng pagbitay kay Sheikh Nimr al-Nimr. Sa ibang balita, iginiit ng Malacanang na katulad ng marami, nais ng pamahalaan na matukoy na ang tunay na kaganapan sa Mama Sapano tragedy. Sinabi ito ni PCOO Secretary Sunny Coloma sa kasunod ng report na kailangan ang re-investigation para mas matukoy umano ang katotohanan sa likod ng trahedya. Nauna nang sinabi ng palasyo na naniniwala sila na nailatag ng lahat ang mahalagang impormasyon ukol sa pangyayari. Sa lahat ng pagkakataon ng ating pamahalaan ay naging tapat at makatotohanan, hindi na hinarap lahat ng mga tanong at sinagot ang mga ito, no? At mismong si Pangulo Aquino ay ilang beses na humarap sa bansa para tugunan ang mga question na nailahad
most recently, noon lang Setyembre, siya na mismo ang nagsabi na may mga bagong usapin, no, na nais niyang matukoy, and within the same week ay natalaka ito. Nagpapakita lamang na sa lahat nga ng pagkakataon, hinarap at hinaharap ng pamahalaan ang katotohanan. No? At yan ang mahalaga dyan sa kaganapan sa mamasapan. No? Yan na po ang mga balitang aming nakalap ngayong Biyernes ng umaga. Sana ay nabigyan namin kayo ng magandang simula. Happy weekend sa ating lahat at naway magkaroon tayo ng isang matiwasay na pagpapahiwatig ng ating pananampalataya bukas sa kapistahan ng Poong Itim na Nazareno. Muli ako po si Ara Perez. Balik na sa inyo ka Francis Zarina. Maraming salamat, Ara Perez. Good news! Nako, good news sa lahat ng household. Thank you very much sa Manila Electric Company, Zarina. Yes, nagbaba po Magkano? sila ng 0.21 centavos per kilowatt hour. Aba, maganda-ganda yan, ha? Yes. Kung kumukonsumo ka ng 1,000 kilowatt hour, malaki ang babawa sa'yo. Maaari diba? nasa 40 plus Oo, pesos. naku, okay. Bunso Thank you. dumano po yun ng pagbaba ng generation charge at saka Okay. ng taxes natin. So sa generation charge, yun po yung may pinakamalaki na 0.21 centavos. Wow. Or may equivalent na 3.92 pesos. Just for this month of January? Yes, sa January Okay. lang. Pero nagpaalala po yung Meralco na umasa pa rin po yung ating mga customer na maaaring tumaas sa susunod na buwan. Bunsod naman po yan ng mga power plant outages or yung maintenance. Sanay na tayo dyan, up and down and up. Okay, tuloy-tuloy tayo. Samantala, para sa kapakanan nating mga motoristas na nag-i-out pa rito sa mga lansangan ng Metro Manila, narito ang ating traffic update mula sa Metro Base with Nico Velasquez. Nico, magandang morning. Konektado ka. Ka Francis, magandang umaga din sa inyo at magandang umaga rin kay Ma'am Sarina at lalong-lalo na sa ating mga tagapakinig. At ito ang ulat trapiko sa mga oras na ito. Simulan nating baybayin ang EDSA northbound kung saan ang area ng Balintawak ay maluwag pa rin sa mga oras na ito. Southbound po pala, I'm sorry. Asahan natin na magbabagal tayo dito sa May Muñoz hanggang makarating tayo ng MRT North. At after naman yan, tuloy-tuloy tayo. Ngunit pagdating natin dyan sa May Timog Avenue hanggang makarating tayo ng Ortigas Flyover, maaaranas tayo ng katamtamang pagbigat na daloy ng trapiko. Maara naman ng Ortigas, asahan din natin na magbabagal din tayo sa May Shaw Boulevard at saka dyan sa may area ng Guadalupe, patungong Ayala Avenue na po yan. Moderate to heavy po ang mararanasan natin dyan. After naman yan, tuloy-tuloy naman tayo sa may Pasay Road natin towards Roas Boulevard. Yung EDSA northbound naman natin, asahan natin na magbabagal tayo dyan sa may Buendia hanggang makarating tayo ng Guadalupe. After naman yan, tuloy-tuloy tayo. Ngunit pagdating natin dyan sa may Ortigas Avenue hanggang makarating tayo dyan sa may Main Avenue, makakaranas tayo ng katamtamang daloy ng trapiko. At maging dyan din po sa may Monte de Piedad hanggang makarating tayo ng Ermin Garcia, katamtaman din ang mararanasan natin. After naman yan, tuloy-tuloy naman tayo towards northbound. Para naman sa ating C5 Katipunan southbound, asahan natin na magbabagal tayo dyan sa may CT Garcia hanggang makarating tayo ng F. De La Rosa. Asahan din natin na mabagal na rin ang area ng Libis, maging ang Lanusa hanggang makarating tayo ng Bagong Ilog, katamtama naman ang daloy ng trapiko. Yung northbound C5 naman natin mga kaibigan, asahan natin na dyan sa area ng Libis, mabagal na rin tayo. At dyan din po sa may Aurora Katipunan hanggang makarating tayo ng Ateneo, katamtaman din ang mararanasan natin. Para naman sa motorista natin na nasa may Commonwealth westbound, asahan natin na mabagal na tayo dyan sa may Regalado hanggang makarating tayo ng Dahlia. Asahan din natin na ang Litex din natin ay nagbabagal na hanggang makarating tayo ng Manggahan. Yung Luzon din natin mga kaibigan hanggang Tandang Sora, katamtaman din ng daloy ng trapiko. At yung ating elliptical, mabagal na rin yan towards Agham. Yung eastbound naman natin ng Commonwealth mga kaibigan ay tuloy-tuloy naman ang daloy ng trapiko at wala naman tayong naiulat na traffic heavy traffic dyan sa area na yan. At paalala sa ating motorista, meron tayong nangyaring aksidente kanina dito sa may Roas Boulevard southbound approaching ng Raha Sulaiman. Isang delivery van at tumagilid at self-accident po ito mga kaibigan. Nagkaroon lang tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko, ngunit wala naman tayong naiulat na sugatan. At paalala sa ating motorista, ang number coding natin ngayon ay ang mga plaka nagtatapos sa 9 at 0. At para naman sa ibang kaalaman o impormasyon, maaaring tumawag sa ating hotline na 136. At yan ang ulat trapiko sa mga oras na ito. Muli, si Nicoy Velasquez nag-uulat para sa Radyo ng Bayan. Thank you very much, Nico Velasquez.
Nagatid sa ating orasan, 55 minutos, 25 segundos na. Makalipas ang alas 6, may hahabol ka pang mga messages. Yes, Ka Francis, nandito po. Gusto ko lang pong batiin na magandang umaga si Nori Bumadang dyan sa Zambales po. Okay. It's me, Madriano Abretan from Poblacion, Cabugao, Apayao. Good morning, Mr. Rina at Kuya Francis. Greet ko lang po si Rachel Pangan sa kanyang birthday ngayong January 8. Happy birthday po. Good Happy morning po birthday. kay Ka Francis. Belated happy birthday po sa nanay Linda namin dito sa Leyte. Araw-araw po kaming nanonood sa inyo from Celeste. Maraming salamat po. At good morning po Ka Francis and Zarina. Pakibati nga po ang mga taga-Lana, Solana. Salamat po. It's me, G. Okay, pero ihahabol mo, Zarina, ang palitan dahil magpapapalit ngayong sa araw. FA ng Sa maraming US pera. dollar, 46.9, Japanese yen, 0.3, UK pound, 68.69, Canadian dollar, 33.34, Australian dollar, 33.52, Saudi Arabia Riyal, 12.5, at Bahrain Dinar, 124.7, at Euro, 50.6. Hatid po yan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At sa ngalan po ng pamilya ng Radyo Vision, sa media ng bayan, tayo po ay nakikisimpatiya, nakikidalamhati sa pagpanaw ng isa sa haligi ng pinilakang tabing na pumanaw kaninang alas 3:20 ng madaling araw si Kuya Germs, Mr. Showman, due to cardiac arrest. Okay, and with that, Zarina. Yes, Ka Francis, gusto na natin magpasalamat sa ating mga nakikinig at nanonood dito sa Radyo Vision. Kung na-miss niyo po ang aming edisyon ngayong araw, maaari po kayo mag-log on sa youtube.com. And ako po, si Zarina Losuegro. At ang inyo pong kaagapay, Francis Cancino, sa ngalan ng Radyo Vision Family. Nag-iwan na isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Have a fruitful weekend ahead of us. God bless. Until next week, maraming salamat po.